Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Online sa mga kakamping radyo. 99.9 WEB Kamsu, kaibigan mo na, kakampi mo pa sa Rinconada. 99.3 KM, kakampi sa partido. 91.9 BBS-FM sa syudad ni Naga, Basta Bareta, sigurado. Asin sa kakampi, Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Pagkatuga marinaga po sa Indo, aldaw na Huwebes ng Unyan. Unyo asais taon 2024. Yaw naman kami para yatod sa Indo ang mga baretang amay na sabay maantabayanan sa mga kakamping radyo. Ini po ang Kakampi Network News. Kakampi Network News. Live dyan po sa 99.9 WEB-FM Kamsur sa Rinconada area. Natabihan naman kita sa 99.3 KM Kakampi Partido area. Asiban sa 91.9 BBS-FM Naga City. Natabihan naman kita via FB Live. Ang samayang live streaming sa pagkarang po kabilog na puwersa kang Kakampi Network News. Halip po digdi sa studio kang Kakampi Kamsur sa Naga City. Nagbo-broadcast on-air online. Ako po si Jun Bernas. Batod ka mga bareta. Ngunyan! Ini ang Kakampi Network News. Mga bareta ay sa lado nasyonal, idineklarang o ipigdeklarang regular holiday ang interong Pilipinas. Pagrumdum sa adha. Nagpalikod na June 4 kung saan kapanaman ng Idil Adha taro sa duwang Islamic holiday na pigrurumdum kada taon. Basado sa proclamation, pigrekomendar ka National Commission on Muslim Filipinos na maideklarang national holiday ang June 17 basado man sa 1445 Hidra Islamic Lunar Calendar. Ang Idil Adha sarong Muslim Festival na nagmamarka din pagkatapos kan taon na pilgrimage sa Mecca asin pag girumdum sa sakripisyong ipinahiling kang propetang si Abraham. Pilipino po ako. Iga ilihir arog po nindo. May onra asin pagkatao. Ini ang tinabando ni Bamban na Tarlac Mayor Alice Go sa sayang personal na surat na dinarakan sayang abogado sa Senado. Nakaparaman sa surat ang dapit sa birth certificate na late registered na ulita day kasal ang sayang mga magurang na sinda Gian Shingo asin Amelia Lial na sarong Filipino na sigun saya malinaw na siya sarong Filipino asin igwa siyang pasaporte. Nalindugan pang alkalde na bako siyang protector kampugo asin bayo ining pag-aram sa murder, prostitution, human trafficking, love scam, money laundering, spionage asin iba pang cybercrimes asin lalong dahil man ini naghabon, nagpinarman si Mayor Go sa mga senador asin sa publiko na hilingon. Asin hinanyo kunman, ang persyon ka sa englado asin dahil tulos na siya husgahan asin akusaran. Pinuna ng Land Transportation Office duman sa National Capital Region ang pagkasakating criminal cases laban sa mga operator ka mga kolorom na bihikulo. Sigun kay LTO NCR Regional Director Rocky Versosa III, personal na nagkapasiring sa Caloocan Prosecutor's Office ang sa mga tauhan para magsagawa ng kaso. Masinabit ni Versosa kung pira ang sa ng nasangatan ning reklamo. Libat nagbabatalin si Versosa sa iba pang kolorom operator. Nakakampangon man ka mga ini ang lay kung mapanagos kan sa ng iligal na aktibidad katakod gani. O katakod na may hindi kan direktiba kan Department of Transportation na paiwason asin pakusugon ang operasyon laban sa mga kolorom operator na kani magkaigwaning patas na kompetisyon. Asin masiguro ang seguridad ka mga naglulunad na pasayeros sa mga public utility
vehicles. Alas 5:11. Ini ang Kakampi Network News. Sa iba pa mga balita ko dyan sa Senado Nasyonal, pagtatrabangan subutkan para may ibang ahensya kang gobyerno, lalabanan ang sexual na pang-aabuso asin pang-aprobitsar na sinasapok ang mga kakiyan sa online world. Sa ginibong press briefing sa Palasyo Malacanang, kadagtalikod na ukasugma, sinabi ni DILG Secretary Benjamin Avalos Jr. kung paano gigibon na ruduto na nasambit ang krimen laban sa mga vulnerableng kaakian. Apor kaya sinabit pa ni Avalos ang importante papel na kagamparan ka mga opisyal kang barangay sa paglaban sa siring na krimen. Kaya iba mandato sumut kan DILG na gibon indikasyon kansarong maray na palakaw sa lokal na gobyerno ang pagresponde sa mga problema na may pagkaaram sa sexual na pang-aabuso asin pang-aprobitsar na sinasapo kan mga minor de edad sa online world. May 3.7 bilyon na Filipino ang mayong birth certificate asin sarong propostong claim manungod sa late registration na isirangat ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada ang baka mari binjuan ini. Alagad para iwas abuso gusto ni Estrada na papusugo ng proseso sa late birth registration. Isirangat ni Estrada ang Senate Bill number 2073. Ang propostong delayed registration of birth act para dai magabat ang kastigo sa pagkataon ng mga sarang informasyon sa birth certificate. Paliwanag niya ang seri na paagi, masiguro na tunay ang birth certificate asin ang mga nakapalaman digding detalye. Nasabitan pa mga senador na 3.7 bilyon na Pilipino ang mayong birth certificate, ulitan day kaya ang mga babayadon. Kawaran ng oras asin ang kakulangan ng informasyon na dapat iparehistro ang kamundagan kanaki. Ang mga indisubot na may concern na invisible sabi kang United Nations. Dagdag niya pa, ang sa proposed basado sa Joint Memorandum Circular number 2021-01 o ang revised guidelines for delayed registration of birth na ipinilabas kan Department of the Interior Local Government, siriban kan Philippine Statistical Authority talikod na 2021. Sigun saya, sakop na sa proposed ng lay ang mga legitimate asin illegitimate na mga aki. Nagpahayag maning labi-labing paghadit ang Commission on Human Rights CHR sa report na nagpapariwa sa mga miyembro kang Armed Forces of the Philippines ni red tagging pamphlets sa mga estudyante sa parang nahaloy na seminar na ginibo sa Taytay Senior High School sa Rizal. Sa sarong manifesto, sinabi kan CSR na ang pagbariwas ng pamphlets labi-labi na kahadit, ulit na po rin mahulog sa arbitrary labeling. Sinabi kan CSR na ang distribusyon kang pamphlets na kapag taulig sa lang ibinsay mapalapit sa pagrarally, lalo pa ang mga protesta, kasi patulinong na pagkontra sa ang pagkontra fundamental human rights. Ang sinasabi kan CSR, ang Article 3, Section 4 kan 1987 Philippine Constitution na nagsasabi na mayong lay na pwede magbagat sa freedom of speech. Ang Kabataan Party List nag-report na ang pamphlets pigbariwas ka mga miyembros kang 80th Infantry Battalion kang Armed Forces of the Philippines. Ang pamphlets ilapod kang party list bilang brainwashing pamphlets. Nag-alaman ng drawing o litrato ka mga estudyante na nakasulot ng pulang t-shirts kung saan binabasol ang gabos na kaindatahan sa gobyerno asin mahiling sa mga rally. Pigresibi man kan CHR ang naging kasibagan sa pamphlet distribution na ginibo ka National Security Council na hayagang pigdigran ang aligasyon na sinabing ipinapaaram sa naman sa mga estudyante mapadapit sa indicators na sinda nire-recruit kang communist rebel groups organizers. Binibisto man kang komisyon ang importansya na protehiran ang kapakanan asin seguridad kan mga estudyante. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:16 ang oras siya tungkol yan at yan po ang tabayanan ng mga report magaling sa suti mga pagriba sa luwas
Nagtaw ng go signal si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para dagos ng tapyasan ang taripa kang imported na bagas minsan kung 15% pagkali sa presenteng ipinapataw na 35%. Ini na pagkasunduan sa 17th NADA Board meeting na ipinapod ng Presidente sa Palasyo Malacanang kalagtalikod na Hunyo 4. Sa sarong press briefing, sinabi ni NIDA Secretary Arsenio Balisacan na mawot kang gobyerno na maging abot kaya ang presyo kang bagas para sa mga terios na Pilipino. Oras na ibaba subot sa 15% ang buwis sa imported na bagas. Maluya ang inflation, asin mababa man ang presyo kang bagas sa mga merkado. Mapalawas subot si Presidente Marcos ng executive order kung gurano kadakol ang pwedeng importaro na bagas sa mga importer asin posibleng sa Hulyo-Agosto maging epektibo. Sinabit pa ni Balisacan, inaprubaran man kang board ang rekomendasyon kang Committee on Tariff and Related Matters, bawasan ang taripa sa nagkapirang chemical asin koal tanganing mapamaskog ang seguridad kang enerhiya asin babawasan ang input cost kaini. Alas 5:17 ang oras sa atong unyan. Sa iba pa mga baretang unyan sa lado nasyonal, nangapudan si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga lider kang barangay, pati naman sanggol ng kabataan na tawan importansya sin seryoson ang silang papel sa susyudad. Sa oath-taking ceremony para sa 31 bagong ilihir na opisyal kang liga ng mga barangay, asin SK National Representative, pigasugo kang Presidente na dapat maghinanyog ang sa idang lado sa mga nasa sabot asin ilagrangay ka mga residentes nasa idang nasa sakupan. Sigun sa Presidente, importante ang ginagampanan na papel kan mga nasa pinakahababang level kang gobyerno tanganing mapakaray ang pagpapaabot ni mga programa halis sa gobyerno nasyonal. Bayo subot na umayo man mas eksperto sa komunidad kundi ang leader digdi ulit na sinda ang first responders sa oras ng emergency asin nasa forefront kampag maigot na magbilog ni napusog na komunidad. Siniguro pa ang Presidente, paragos ang sayang administrasyon na mahilanyog tangaling mapakaray pa ang mga programa para sa mga namamanwang Pilipino. Mientras tanto, mga tugang, nangapunan man ang Commission on Elections kumalik sa mga individual na natanggal ang pangaran sa voters list kang ahensya na liwat na magpa-reactivate na ni makabuto giraray sa mangyaring 2025 midterm elections. Sa sarumpayag, sinabi ni Comelec Chairperson o Chairman George Erwin Garcia, magbisita sa naman sa pinakahalaning local election offices takaning liwat na magpalista. Sigun pa kay Garcia, pwede lang kunyan mga reactivate ang sa mga status sa full body gamit ang online kang komisyon. Takaling maging madali. Kaya po magbisita sana sa mga website para maaraman ang proseso kung paano liwat mapa-reactivate kansa ng voter registration. Pinido pa kan opisyal na bayo nang gigibon na biometric asin fingerprint ulit na iguala man datos sa ang Commission on Election. Matandaan na abuton ng haros 4 na milyon na mga botante Pilipino ang tinanggal kang ahensya sa silang listahan ulit na din nakapagboto ng duwang magkasunod na pirilian. Pasasabihan kang House Committee on Human Rights sinda Senador Ronald Pato de la Rosa asin dating Presidente Rodrigo Duterte sa investigasyon na ginigibo kani may koneksyon sa extrajudicial killing sa implementasyon kang war on drugs kanakalis na administrasyon. Sa pagdangog ka sa ugma, nagapot si Kabataan Party List Representative Raul Manuel may koneksyon sa pulisiya kanakalis na administrasyon na may koneksyon sa war on drugs. Sabi ni Manuel, ikaw mga hapot na dahil totalmenteng nasisimbag ka mga dati asim presenting opisyal na may koneksyon sa ahensya. Sabi kan chairperson kang komite na si Congressman Bienvenido Abante, pasasabihan sinda De La Rosa sin Duterte may koneksyon sa ginigibong pagdangog. Sa iba pang detalles ka mga baretan dito kunyan, 21 minutos na makalampas ang alas 5 rin pag-aga. Abot na sa kabilugan na 166 na kaso ng human rabies
o rabies ang nairestro kan Department of Health pon Enero sudong Bayo ngunya na taon na masalangkaw kumpara sa parehong panahon kan 2023. Sigun sa pinakahuring datos kan DOH, ang 169 na kaso ning rabies sa taon na presente mas nakula nin 13% kumpara sa nai-report na 150 kaso pon Enero sagkod kan Bayo taon 2023. Sa mga kaso nasa 160 na mga kaso ning nagadan na nagabugtak sa case fatality rate na 94.867%. Binibiripikar pa ang kondisyon kan iba pang siyam na kaso. Kan Mayo 11, ang Soc-Sargin Region sa Central Mindanao ang nakakuha ng pinakadakol na kaso na may 21, binasunod ang Calabarzon na si Bicol Region na may 18 kaso. Sa kabilugan ng mga kaso, 156 ang may historiko o istorya ng kagat ng Ido, mientras tantong 10% ang may istorya ng kagat ng Ikos. Anata ng tulong kaso, nag-ugat man ng sarong istorya kan mga kagat halis sa iba pa mga hayop. Pinapagirumduman kan DOH ang publiko na pabakunahan ang sa inda mga ataman hayop laban sa rabies asin magpabakuna kung sinda nakagat nin hayop. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:22. Mga bareta manahali sa luwas, estudyante sa Libanan, Camarines Sur, inarestar ka mga autoridad. Ninuliman sa patong-patong na kaso kani, nin panglulupi. Baretang yan. Ali ki Mike Gravito. Mike. Inanagi mo pang makapalaga sa kamot kan mga autoridad kan sarong 19 anyos na estudyante dyan sa Banuan kan Libanan, Camarines Sur na natubang sa patong-patong na kaso ni na panlulupig o rape. Matapos na ini, ang dagos ng ramalan kan mga autoridad. Sa report gikan sa PNP Libanan, pasado alas 2:40 nin paghahapon kasudma duman sa barangay Bagong Bayan, Libanan, Camarines Sur, kaniserbi kan tracker team kan Libanan Municipal Police Station ang mga mandamiento daerasyon na pinagpaluwas kang Regional Trial Court dyan sa Banuan kan Libanan, Camarines Sur kontra sa persona kan pinag-upload na si KP 19 anyos soltero as residente kan Barangay San Isidro dyan sa Banuan kan Libanan. Si KP ang naatubang sa 5 counts nin rape by sexual assault asin paglapas kang Republic Act 9995 o ang Photo and Video Voyeurism Act ang nasambit na persona sa mga kaso rape na kinakatubang kani anda iman pinagtutugutan kan West na magkapaglagak nin piyansa mantang sa rape by sexual assault igwa nin pinagtutugot na piyansa nagkakantidad 70,000 pesos kada counts kan nakatubang niyang kaso. Sa ganyan ang nasambit ng persona o estudyante ang nagahapihap ng rehas dyan sa karsel kan Libanan Municipal Police Station. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Network News. Mientras tanto, sa Roma na Parauma sa Banuan, Cambuy, Camarines Sur, dinakop ninuli sa may kasong pangmamaltrato. Report, Haliki Junel Cuba. Autoridad asin nasa kutina anda sa rungkot 4 anyos na Parauma na may kaso ni na pagmamaltrato asin mada panapiapa ni na sarong minor de edad di na ko pinibaban sa Banuan Cambuy, Camarines Sur sa Zona 2 Barangay Muntical Barrio Buy pandang alas 9:35 ni na pagkagakan na sudma anda akusado si JP 44 anyos may kasaruan para umakan na sunados barangay Muntical Barrio Buy, Camarines Sur ang tracker team kan Buy Municipal Police Station iyo ang naghatod kan mandamiento de arresto na pinag-issue na Honorable Judge Rima B. Orbon Ortiga an acting judge kan 5th Judicial Region RTC Branch 7 the Family Court duman sa siyudad kan Iriga laban sa akusado na si JP na Parauma asin na dikti egwanin na kaso nga pagmamaltrato asin man acts of lasciviousness sa relasyon kan Section 5 Paragraph B kan Republic Act 7016 biktima kanay anda sarong minor de edad dyan sa Banuan kan Tuy, Camarines Sur ada suspect pigtugutan man na makapagpiyansa sa kantidad 180,000 pesos para sa iyang temporaryong libertad siya
nakakulong na ngunyan duman sa Buhi Municipal Police Station para sa magkakadigong disposisyon. Para sa Kakampin Network News, Jonal Cuba, kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko dyan matugay, guwara kitang 26 minutos pagkalampas ang alas 5 din pagka-morning. Balikan tayo ba pang balita ko dyan sa Lado Nacional. Kumpiyansa ang Department of Agriculture na mapapahuros sa retail price kang bagas ang desisyon bawasan ninda kuna ang taripa sa imported na bagas. Kasunilikan na pagkalkulakan Philippine Statistics Authority na posible ang pagbaba kani pagali sa 6.7 pesos sa presyo kang kada kilo kang bagas. Siniguro man ni Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. na ibaapiktaran ang ihatod na serbisyo sa mga paraumakan na sinampit ng lakdan. Sigun saya, mamaigutan kang ahensya, hipluan ang budget kang ahensya sa posibleng kakulangan sa pundo para sa Rice Competitive Enhancement Fund. Sinarom kang RCAF, itinatagama ang 10 billion pesos para sa farm mechanization, provision kan ninmas magayon na banhi, pundo para sa pagpakaray kan teknolohiya asin pag-training sa mga parauma asin iba pang suportang pinansyal. Hinagad ban kan ahensya ang suporta kang Kongreso para mas dakulang budget para sa fertilizer subsidy, siniman ang financial backing para sa National Food Authority para mamantinir ang halangkon na presyo kang pagbakal ng paroy sa mga lokal na parauma. Sa ngunyan, kinukumbisir kan Departamento sa Agrikultura, National Irrigation Administration na ipagparagos kaniyan sa inang mga contract growing projects para makakrear nin bagayon na merkado para sa mga parauma ng paroy na preparadong magbali sa programa. Apor sa maribibang ahensya kang gobyerno, kabaliman o kaiba naman kang Pilipinas ang United Arab Emirates sa paglaban sa online sexual abuse patiraban sa child exploitation sa Pilipinas. Sa briefing duman sa Palasyo Malacanang, igineras ni Department of the Interior Local Government Secretary Benjamin Benhur Abalos Jr. kung anong klaseng tabang ang may nataw kang UAE sa Pilipinas laban sa siril na problema. Sa pagisubot kani, madideterminan ka mga opisyal ang gabos na mga sumbong na para resibin nila kung alin sa mga ini ang totoo o ang peke. Mientras tanto, sa ilo tapante ka nasabit ng press briefing, bigdiskuter ni Abalos kung anong klaseng aksyon ang gigibuhon para labanan ang sexual na pang-abuso asin pang-aprobitsar na sinasapo kan mga aki o kan mga minor de edad sa online world. Kinuntra ni Alcalde Alice Go kan Bamban Tarlac ang aligasyon na imperto ang sayang ama sa money laundering. Nagsurat si Go sa Senate Committee on Women and Children na pinapamayan ni Senador Risa Ontiveros asin tilawan doon na lehitimong negosyante ang sayang ama. Sigun saya mga negosyo kan ama, bako lang sa Pilipinas kundi igwaman sa iba pa mga nasyon. Nagabot ang surat ni Go o Go ka sugma sa katagaan kang executive session kang committee kung saan pigdidiskutir ang mga detalles kan operasyon na pagsakyada sa Philippine Offshore Gaming Operator Hub sa Bamban, Tarlac, talikod na Marso. Sabi niya pa, embroidery ang mayor na negosyo kan ama asin haloy na ining pinudan sa Pilipinas. Sa sayang surat, pinigan naman kang alkalde na nagpabaya siya sa sayang trabaho bilang ilihidong opisyal kaya nagkaiguan ning iligal na pogo sa sayang panuan. Paliwanag niya, tinawan niya ng permit ang Sun Juan, hulita kompleto ang mga dokumento, kabalid ang permit halis sa Philippine Amusement and Gaming Corporation. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras na ko siya matugang alas 5:30 din pagaga. Babalik kami at yan para ipanago sa mga bareta sa lunang tabihanan sa mga Kakamping Radyo. Ini po ang Kakamping Network News kunyang pong taon na Webes, Unyo 6 taon 2024. Kakamping Network News. Kakamping Network News. Ini ang Kakamping Network News. Network News. Akusasyon asin pangipit
Sa second PNP Command Conference duman sa Campo Crame, sinabi ni Presidente Marcos, ang PNP legal body and Masterbing Defense Council ka mga pulis na naampang sa marbebang reklamo. Kinawando niya, dahil pwedeng ibaliwala kang gobyerno ang kapakanan ka mga pulis na kinakarkulaan sa iyang o napigtatayan sa iyang buhay mientras nasa organisasyon alagad mayong kakayahan magbayad ng abogado o magkuha ng legal services. Ang PNP legal body ang madipensa ning libre sa mga pulis asin matauling proteksyon sa PNP laban sa mga maimpluwensyang grupo na nangaharas sa organisasyon. Mientras tanto mga tugang o good news naman sa mga nag-a-apply sa DepEd. Yan, sabihin naman ito mayong bakante. Nagtagaba na ng budget ang Department of Budget Management, DBM, para sa pagkreanin lampas 5,000 na non-teaching position sa Department of Education. Matapos na aprobahan ni DBM Secretary Amina Pangandaban. Ang kaganan kan DepEd na magkrean ng kadagdagan ng mga posisyon para sa fiscal year 2024. Sinusugo man ni Pangandaman na ang sendang lakdang o tigalaw man ni Pangandaman ang sendang lakdang na hindi mapagyan sa trabaho ka mga pampublikong paratukdo sa enterong Pilipinas. Tinawan doon pa ka-sekretaryo na ang sa direktiba basado sa commitment kang Marcos Administration na tutukan ang kapakanan ka mga paratukdo asin mga estudyante. Inutob salamat subot ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iyang campaign promise na dahil papabayaan ang sektor ka mga paratukdo asin man ang edukasyon. Paliwanag pa ni Pangandaman, dadalahon ang 5,000 na non-teaching position sa laog kan DepEd, mga administrative officer, 2 positions na may salary grade 11 para sa fiscal year 2024 asin sa Marbebang School Division Office asin mga eskwelahan sa enterong Pilipinas. Dagdagpagan DBM Secretary ang magkakaligong kaipuan na pundo para sa mga field positions, alis sa nakrian na mga posisyon, mag-alis sa Miscellaneous Personal Benefits Fund para sa fiscal year 2024 General Appropriations Act. Mientras tantong ang retirement asin life insurance premium babayadan na halis sa automatic appropriations. Tangaling marialisar na sambit ang katuyuhan, sinambit man ni Pangandaman na nagpalabas na ni DepEd Order number 002 series of 2024 na nagsusugo sa pagtanggal ka mga trabahong administratibo halis sa workload ka mga teachers na nagataon dalan sa inda na magtutok asin mapakinabangan at silang oras sa proseso ng pagtukdo asin pagkanood ka mga estudyante. Sa ibang bareta, garonggayo pinatuninong subot ang GMA reporter na si Joseph Morong matapos i-mute kan TikTok ang pigheras niyang video manungod sa West Philippine Sea. Tampok sa nasabit ng video ni Morong ang pagdodokumento kung paano kanipisin mag-cover sa WPS sa tahukan na nag-iinit na tensyon sa pagkuntahan ng Pilipinas asin China huli sa isyu kan teritoryo. Alagad sa kalimanasan, na-mute ang sound kan video na nagresulta tangaling mag-ani ni manabebang reaksyon halis sa mga netizens na garonggayo pinapatulinong ini kan TikTok. Matanda ang TikTok na siraram kan parent company na ByteDance na pigmuknakan 2012 sa Beijing, China. Hala. Arestado man ang mag-ama na nagbuno ang sinapabakal ng karning ido sa sarong bypass operation na kampilag sarong porsa kang Animal Kingdom Foundation asing Criminal Investigation and Detection Group duman sa Barangay San Roque, Hain, Nueva Ecija. Sa report ni Police Lieutenant Colonel Nis Vargas, Hepikan CID Nueva Ecija, binisto ang mga sospek na sina Camilo Tiogon, 71 anyos, asin akin niyang si Bongbong, 28 anyos, parehas residentes kang Barangay San Roque, Hain, Nueva Ecija. Nagluwas sa investigasyon, nakaresibin ng mga report ang task force nakaresibin ng report ang Animal Kingdom Foundation natalamak ang bintahan ng karning ido sa sinambit na lugar. Huli kini tulos na gurusyon ng surveillance ang mga otoridad asin gilibo ang operasyon arasyete karakterikod na pagkabangki laban sa mag-ama. May sulot na body camera na idokumento ka mga pulis ang pagbakal kang binunong ido halis sa mga sospek. Aktong kinukuha ka mga sospek ang mark money kaya sinda dagos ng inarestar. Kasunod gani inalugugman ang lugar kung saan nagkurusuning nagginigibo ang pagbuno asin pagguluto ng mga karning ido kaya duwang buhay na ido ang naisalbar. Nakumpiskar man ang sarupang binunong ido na nakatalaan kutang iluto kan magama
Sa kabilugan, 4 na ido ang nabawi sa operasyon. Kabali na, ando ang buhay na tulos din nila kang Animal Kingdom Foundation Rescue Center duman sa Kapas Tarlac para bulungon. Mundura ka mga gibon nindong enta, hirak man ka mga ido. Balik talon daw, kamu daw ang bunon kang ido. Sa iba pang detalles ka mga baretan dyan tungkol yan. Pinalaba pa kan Ministry of Foreign Affairs kan Taiwan ang visa-free entry program kani para sa mga Pilipino. Nasampitan programa, nakatalaan ko tang magpaso sa mabot na Agosto 1 na taon. Alagad sa pinaluwas na statement kan Bureau of Consular Affairs, nakapanamandig din na i-extender pa ini sa good sa July 31, 2025. Sa narong ka programa, ang mga Pilipino pwede makapag-apply para sa visa exemption program basta naibalampas ng 14 diyas at sa indang pag-permi duman sa Taiwan. Kay puwan sa naman ka mga Filipino travelers na magpailing kan sa indang booking para sa accommodation, contact information kan maserbing host o sponsor asin bastanting pundo o allowance. Dahil magkabalig di ang mga Filipinong may diplomatic o service passport, maging ang mga crew ka mga barkong o ka mga barko, mga lodam pang-aire na planong mag-report sa silang duty mientras nasa Taiwan. Sa presente, kalkuladong 200,000 na mga Pilipino ang nag-i-star at sinagtrabaho sa sinambit na nasyon. Mientras tanto, pero sa Pilipinas, bukas man ang visa-free entry para sa mga namaruan kan Thailand, asin man Brunei. Oras siya ito yung matugang alas 5:47 ng pagkaaga at siyang babalikin nato ang mga report. Mag-alis sa ito yung mga pag-iriba sa luwas. Nag-abanti na ang mga ibang infrastructure flagship projects kang gobyerno na nasiraram kang Build Better More program sa inutang 4 na taon. Ito ang pag-report ng National Economic and Development Authority sa 17th NADA board meeting na ipinapod mismo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. duman sa Palasyo Malacanang. Sigun sa NADA, igwang 185 mga mayor na proyekto na nakatalaan sa enterong Pilipinas. Kalaklan sa mga ini, nagpuna ang konstruksyon, ang iba nasa pre-project preparation, as ang iba, naprobara na para sa implementasyon. Sigun sa mga opisyal kan NEDA, kalaklan sa mga pinuna ng flagship projects, importante asin labi sa pag-asenso kang ekonomiya, asin pag-asenso ka nasyon. Kabali sa mga nakatindir sa NEDA board meeting, yung economic managers kan gobyerno sa pangidot ni Finance Secretary Rap Recto, Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual, na Secretary Arsenio Balisacan, asin iba pa. Kakampi Network News. Kakampi Network News. 5:48 ang oras yata ngunyan. Balikan ta mga bareta haling ngunyan sa lawas. FB Live para sa investigasyon kang Oversight Committee na pinuna na kasugma dan sanggol ang panlunsod kan Naga dapit sa mga aligasyon laban sa mga opisyal kan Naga ning korupsyon. Dahil nangyari, bareta halik kay Junel Cuba. Na investigasyon kan oversight committee kan sangguniang panglunsod kan Siyudad Tinaga manungod sa mga aligasyon na pigaadto bangunyan kan lokal na gobyerno kan Siyudad Tinaga sa administrasyon ni Nelson Ligacion bilang alkalde kan Siyudad Tinaga. Alagad na ini pinagpasa publiko, ninulit na pinag-live sa official na Facebook page kan sangguniang panglunsod. Ana nasambit ng investigasyon ang kawaran in live coverage and dakula nakaabutan ka na publiko na question da kasud ma sharing man ipinagpaabot sa parte kan mga programa sa PBS News sa Public Affairs Program sharing man reklamo subot ini kan mga miyembros kan na media mismo ana kawaran pa nin abiso sa gigibo na investigasyon asin kawaranda nin speaker sa saindang pwesto na nagpasakit sa sainda tanganing may heras sa publiko ang nangyaring investigasyon anda investigasyon nato kartasud ma iyo ang proseso kan bidding and award sa committee baka kung sa inda big question kanda konsyal papanginginot ni Konsyal Jefferson Pirix
ang pikibong proseso kan baka antis nga itawaan sarong nga proyekto sa kontratista kan mga patrabaho digdi sa laog kan na siyudad kan na Naga. Tatakot kan na bagay na iniya dismayado si Kunsyal Gil Abunal Gumis asin Kunsyal Jefferson Felix ninhuli kan kawaran kan pig kasabing live coverage sa pigsagibong investigasyon kasudma. Ninhuli kan subot sinasabi kaning kinakaipuan na maaraman kan mga taga-Naga asin kan publiko kung ano ang nangyayari sa investigasyon. Kung kasuarin para importanteng bagay ang pinagtutukar kan sanggunian na panglunsod sa Kamada dahil nagkaigwakan pinag-aapod na live coverage ang lokal na gobyerno kan na siyudad kan na Naga. And presiding officer sa ginibong investigasyon iyo si Vice Mayor Nini Diasis asin and presenting mga konsyal iyo si Konsyal Gis Albius o si Ranyula Gil Abunal Gomez, Judith Beltran, Oying Rosales, Omar Buenapi, asin man si Gibson Felix ang representante kana mga jóvenes sa laogan sanggunian na panglunsod. Nag-abot manin uri si Konsyal Lito del Rosario alagad ini day tinapos ang nasambit na nga hearing pinatunayan kanda duwang konsyal ka na siyudad ka na Naga na talagang day sinda interesado na magkaigwanin na investigasyon na anda sanggunian na panglunsod dapit sa nasambit ng mga aligasyon ninhuli digdi dahil nag-abot sa nasambit ng sesyon si Badong del Castillo asin manda si Joe Perez na iyoan minakontra kanasambit ng investigasyon. Anda grupo, kanda oversight committee, liwat na magtakay gwanin sesyon na tanganing ipagpadagos anasambit ng investigasyon alagad na ipaman pinagsasabi kunwari nini masusunod. Para sa Kakampi Network News, Janal Cuba, kakampi mo. Ano talipig FB Live? Garo may paliwanag na si Alin Riundanga kan sa iyo, dayo ang in charge pagabot sa mga FB Live dyan sa Sangguniang Panlunsod ka Naga. Oras mo dyan matugang 5:52. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Nababawasan na ang iristong aktibidad kang Kanlaon Volcano sa Negros Occidental. Ini sigun sa pahayag kasugmakan Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOX. Sa pinakahuling bulletin ganina kapag resto ang PIVOX ning 53 na volcanic earthquakes na sa nakalis na 24 oras na nagbuga nin 4,113 tonelada nin asupre. Ang pagalis ng maning aso sumerikat maning 2 kilometro ang langkaw asin napadpad sa direksyon kang sur-sur sulnupan sa norting sulnupan. Naobserba naman ang paragos na pagbaga kang bulkan. Nagpapatalid man ang PIVOX sa paglaog sa 4 km radius permanent danger zone asin ang harani sa napaglupad ka mga aeroplano ulit naman tinido ang banta kang phreatic eruption kan sinambit ng bulkan. Sa katakod na bareta mga tugang, naguros naman ang lahar na ibinubuga kang Mount Canlaon sagod sa La Castillana, Negros Occidental sa kasumang paghapon. Hindi kasunod ka na pagputok ang bulkan ka na nagtalikod na Lunes ng pagkabanggi. Nagpaparagos ang evakuasyon ka mga residentes na nakaistar sa mga barangay na apektado kang lahar. Sa ibong darado, nagusman ang pagkatod ng tabang kang Philippine Red Cross sa mga pamilyang apektado kang Canlaon Volcano Eruption. Nagtaw man yung pagkakaling tubig, asin tubig ang PRC sa lampas 250 persona sa mga evacuation centers sa Negros Occidental asin Negros Oriental na apektado kang pagbuwag kara sa bit ng bulkan. Mientras tanto, nagbugtak naman kan sa idang volunteers ang first aid asin welfare station sa La Carlota asin La Castillana evacuation centers. Digdi, nagkatara mga aki nakibali sa child-friendly activities pati naman hygiene promotion kan PRC. Sigun ki PRC Chairman asin CEO Richard Gordon apwara sa pagkakan asin psychosocial support
Nagbariwas man ang mga volunteer ning N5 bus sa Regional Health Unit kang Negros Oriental. Makalaom subot ang mga residentes na katabang ninda ang humanitarian team sa good na maibalik sa normal ang sitwasyon sa Negros Island huli sa pagputok kan Bulkan Kanlaon. Mientras tanto, sa iba pa mga bareta nato kunyan sa lado nasyonal, inaalok ang transport group na Manivela ang gobyerno na tawan ng unconsolidated jeepney drivers asin operators ng sarang tao na provisional authority sa tao kang pagsitar sa sainda. Sinabi ni Manivela Chairperson Mal Balbuena na sa parani dapat silang tugutan na kriyar si maggamit din sariling prototype units na nakaabot sa patakaran sa ilalim kang Public Utility Vehicle Modernization Program kan gobyerno. Bilang kasibagan sinabi man ni DOTR Undersecretary Andy Ortega, mayong kasunduan dapit sa sinasabing 1-year provisional authority para sa unconsolidated jeepneys. Pero ang sinasabi na kasundo dapat gibuhon, sabi ni Balbuena. Dakula na ang epekto kanbahin datang panahon sa agrikultura, sa inflation, asin rikas o ang rikas na paglangkaw sa presyo ng mga barakalon, pati serbisyo sa Pilipinas kambulan na Mayo. Ini matapos sumirkat sa 3.9% ng inflation karitalikod na bulan, nalaugman sa target ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 3.7% sa good 4.5%. Siguro sa BSP, pinalaw man nindang video marikas ang inflation huli sa nangyari sa sektor kang agrikultura. Posible man makaragdag sa pagrikas sa paglangkaw kang presyo ang mas ang pamasay, presyo kang pagkakan, singil sa kuryente, asin presyo kang petrolyo sa pangkinabang merkado. Huli kani, sabi kang Bangko Sentral ng Pilipinas, ibabali ninda mga pinakabagong datos sa inflation sa maabot na monetary policy meeting sa June 27 ngunya na taon. Sumirkat subot sa 20,322 na drug suspects ang naganan sa implementasyon kang war on drugs sa enot na 17 bulan kang administrasyon ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa pagdangog kang House Committee on Human Rights. Kasuma sinabi ni Human Rights Lawyer Jose Manuel Jokno na nasabit sa extended resolution kang Korte Suprema at nasabit ang pilang na halis sa 2017 year-end accomplishment report kang Office of the President na pinapamayuhan kay ni Presidente Rodrigo Duterte. Sigun kay Jokno, nasambit ang numero kan mga nagadaan sa Amura versus De La Rosa case na isilangat ka nagtarikod na 2018. Ang De La Rosa na pinapasabit sa kaso, iyo si dating Philippine National Police Chief, asingon niya Senador Ronald Bato de la Rosa. Basalo sa nakapanaman sa resolusyon, ang 20,322 drug suspects nagadaan sa pagultaran kang Hulyo 1, taon 2016 sa Nobyembre 27, taon 2017. Sa sinambit ang bilang 3,967 ang nagadaan ka mga pulis sa police operations, sindi 6,355 nagadan kang riding in tandem o kanday bistadong personalidad. Sinabi ni Jokno na basado sa numerong ini 39.46 ang average na nagagadan kada aldaw. Sigun man sa Executive Secretary na ni Duterte o dati Executive Secretary ni Duterte na si Salvador Mediadilla, bako ining pamilyar sa mga numerong silambit ni Jokno. Ikinakumanman kan chairperson kan committee na si Manila Representative Bienvenido Abante ang sinambit ng numero na nagadan sa war on drugs. Tinuloy ni Abante kung taano dahil lang sa angat si Jokno, asin ba pang human rights lawyer ning class suit laban kay Duterte. Sabi ba ni Jokno, kadakol patunaryos ka mga biktima ang natakot na magsangat ning kaso sagud sa ngunyan. Pero siniguro ni Abante, puprotehan kang komite ang mga ini kung mahampang sa pagdangog. Nagampag sa pagdangog ang mga ina asin misis kan o ang ina asin misis kan tulo sa mga nagadan sa war on drugs. Nagalao man ang mga ini na madadagos na ang kaso laban kay Duterte sa International Criminal Court.
Sa mga ultimong bareta niya tungkol dyan sa Lado National, mga tugang, inalok ni House Deputy Minority Leader Congresswoman Franz Castro ang gobyerno na tawang prioridad ang paglangkaw sa sweldo ka mga paratugdo. Sinabi ni Castro na halos dahil naghihiro ang sweldo ka mga teachers, mentras tantong nagdakulan ang sweldo ka mga opisyal kang Bangko Sentral ng Pilipinas. Itinutulod ni Castro, itaas sa 50,000 pesos ang bulana entry-level fee kan teachers sa pampubliko at pribadong eskwelahan. Nanginutan mga tugang ang University of the Philippines, UP, sa Nasyon sa Higher Education Institution sa Pilipinas sa Kwak Quarterly Simons World University Rankings 2025 na nakapwesto ning ika-331 enterong kinaban. Nakabangon ini halis sa napaghamon na panahon kang COVID-19 pandemic, kang nakalis na taon na ika-404 ranking. Sa 2022 ranking, ipinaluwas kan 2019, buminag sa kini sa 396, halis sa dating 356 na slot. Asin nagdagos pa ini sa pagbagsak sa 2023 ranking, ipinaluwas kan 2022 na nasa 412 na pinakahababa poon kan 2012. Sa ratings man para sa QSWUR 2025, pinakalangkaw na marka kang UP nasa sustainability kung sa'y nakakuha ini ng 67.7% sa sanggatos. Ini nagpamati ng commitment kang universidad sa mga partikular na epekto sa kapalibutan sa syudad asin man pamahala. Apura sa UP, sumikat man ang rankings kang Ateneo de Manila University, nasa ika-516 na pwesto. De La Salle University, ika-641 sa 650 ang range. University of Santo Tomas, 851 to 900 range. As in University of San Carlos, 1,401 plus range. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras na mga tugag, 2 minutos pasado alas 6 ng pag-aaga. Ang mga bareta sa Kakamping Network News, mabalikat yan. Kaya bago ito po mga bareta ng atod, halis sa mga Kakamping Radyo ngunyang pong aldaw na Huwebes, Hunyo 6 taon 2024. Panawis na ang tabayaran sa mga Kakamping Radyo iniyan. Ini ang Kakamping Network News. Network News. Ini ang Kakamping Network News. Network News. Oras ko niyan mga tugag. Alas 6:12 din pag-aaga. Pasensyara ka mo kung pag-aras 6 araw ka ng talugan sa mo yung mga araw ka ng audio niya mo dito sa kuyan, Kakampi Kamsur Online. May atake, may kalag siguro ka alas 6 ano? Nagro-robotic. Balik kita sa mga bareta mga tugag. Sa oras na niya, araman na po mga bareta ang haliman sa mga Kakamping Radyo. Iluto niya itong mga bareta dyan sa Ringkulada. Iatod kan DWEB-FM Kamsur. Kay barang naman si Benny sa Litsanal Desena. Benny! SF Radyo Ringkulada. Kakampi mo Network News. Mabalus yun. Sa detalyos kan mga bareta. Halidig sa DWB Kamsuran. Radyong kaibigan mo na kakampi mo pa halatang sanakan no kalagobyerno kan Banuan na ba partikularmente kan opisina ni Mayor Ferson Bulan an authorization halis sa Sanggunang Bayan para man maidonar na ang nabakal na lote kan lokal gobyerno na pagbubugtikan kan Cuerpo de Policía kan Philippine National Police asin man kan Bureau of Fire Protection. Ini ang impormasyon ipinaluwas mismo ni Mayor Ferson Bulan sa pagitan sa iyang FB page. Sigun kay Simbulan, kanakalis na taon, ang lokal na gobyerno kan Banawan na ba pinagbisto ang pangangaipo na magbalindaga para sa bagong PNP station asin Bureau Fire Station asin sinda naghanap sa manlalan mga lugar digdi sa poblasyon area asin kinonsider man ang new development area sa Barangay Santiago Old Alagad. Sigun kay Mayor Simbulan, nagdesider sinda na nasabi ng station kan PNP sin Bureau for Protection dapat sa population area. Kaya man,
ang bagong PNP SNBF station ang bali ipapatugdok sa Unmil 900 metro kwadradong propiedad na namumugtak sa barangay San Francisco, Nava, Camarines Sur asin katayid sa ang barangay outpost harin sa Kasureko asin man sa Nava Water District. Ang nasabi ng lote pinagbakal kan lokal na gobyerno asin ready na nga ni para idonar. Magigurumduman na si Mayor Simula nagpadara nin endorsement sa Sangguniang Bayan kan Banwa na Nava kan Mayo 31, 2024 asin pinagsertifikaran ang nasabi ng kahagaran na urgent alagad sangunyan halat panindaan authorization halis sa Sangguniang Bayan. Ang nasabi ng proyekto sa mga priority development project kan lokal na gobyerno kan Banwa na Nava sa liderato ni Mayor Fer Simbulan. DWEBFM Radyo Rinconada Kakampi mo Network News. Sa iba pang detalles kan mga bareta sa lado lokal, Dagos man giraray ang konsyerto sa Banwa na Bato post-fiesta concert na pinagpaparinuan kan magtugang na sinda Governor Luidio Villaferte asin Congressman Mix Villaferte kay banan si Congressman Elry Villaferte. Ini ang pinagkonfirmar kasudma ni Vice Mayor Vic Sapnay Ramos magigarumduman na nasabi ng konsyerto nakatalaan ko tanang gibuhon kanakalis na pintakasagan Banwaan alagad iniday na Dagos huli sa malay na kamugtakan kan panahon. Sigon kay Vice Mayor Vic Ramos, ang nasabi ng konsyerto sa bayan ng Bato libre para sa mga madalan ang tampok na banda iyon 6 cycle mine inigigibon at yan alas 6 na pagkahapon sa Bato South Central School matapos nang makipagkoordinar asin tugutan kan principal kanasabi ng eskwelahan na gamiton ang sa indang venue. Yung managan po dahil alam mo po ang schedule po ko takayan kang sa 26 kaso lang po bagay po kitang problema ikon routing panahon kaya na-reschedule so wala na siguradong madadagos na po ang konserto sa bayan. Inot po libre yan mayo po kita libre po yan dalanon kan sa tuyang mga kababayan dito sa Banwaan ito. And ang venue po we coordinated to the school head or school principal po kan South Central School, si Principal Pili. So, ayaw po problema, in-approve niya po. Kaya ang venue po sa Bato South Central School ball ground po ang venue po sa Kapit. Parte kan mga naging paig ni Ramos sigun sa iya igwaman ng mga lokal na banda na mapartisipar sa nasabi ng konsyerto sa bayan ng Batuatyan. Katabang ni Vice Mayor Ramos sa pag-asikaso ka nasabi ng konsyerto, iyon mga lidong opisyalis kan Team 1 Bato na sinda Kagawad Pongpong Ramos, Kagawad Bogs Rempula, asin Kagawad Alvin Sakwesa, siringman si Liga President Enric Dangkalan, asin ng SK Federation President na si Marian Joyce Nuida. Pinaglalauman ang presensya kan mag-aramang Villaferte kay Banan, sinda Vice Governor Sal Fortuno Jr. asin ang mga bukal kan Rinconada na sinda Donna Andre Oñate, Shai Fardo Noble asin Butchokoy Oliva. DWEBFM Radyo Rinconada Kakampi mo Network News. Yan tabi yun ang mga barata halidig sa DWEBFM na kung saan ang investigasyon kan sangguniang palunsod kan syudad din inaga naka-FB live na naka-live pa sa DWEB Kamsur. Ini ang sarit sana si Benny Decena. Good morning. Thank you, Benny. Ang investigasyon sa Naga, nakamute, dahil pa naka FB Live. Alas 6:17 ng oras sa atin ganyan. Isunod na mga balita haliduman sa partido. Sa paikan KM Kakampi Partido, isa kay Barang Taliman, si Nilo Oriana o Rene Oreliosa. Partido, go ahead. Mabalot sa kakamping June o yung mga bareta digdi sa ugi kadigdi sa KM Kakampi Partido. Nagapayag din labi-labing pasalamat si Mr. Agapito Tunghi, District Supervisor ka na si Ruma District, kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. matapos na dagos ng Rosnosan. Kanhepe ekutibo ang Republic Act 11997 o ang kabalikat sa pagtuturo act na pinagapadrinuan sa Kamara de Representantes ninda Congressman na Elry Villaferte kan segundo distrito. Asin aki kanina si Congressman na Bix Villaferte kang ikalimang distrito kan Camarines Sur. Susog ki Mr. Agapito Agatungi sa paagi ka na sinambitan bagong mapapagyan ang kagabatan na pinapasan kan mga paratugdo na magkaminsan. Personal na nindang kwartan ginagamit para magkaiguanin visual aid o materials, laptop asin iba pa mga kagamitan sa pagtukdo. Mantang kung igwaman na maintenance and other operating expenditures ang mga eskwelahan. Igwaman da ining ibang pinagagamitan. Ang Republic Act 1197 o
o ang kabalikat sa pagtuturo aktan pinaggapadrinuan kan mag-amang Villafarte duman sa Kamara ng Katuyuhan. Iyo na gibo na 10,000 pesos ang dating 5,000 pesos na teaching allowance kad mga paratukdo. Salamat kita sa pag-author kayan tapos sa pagpirma kasi sa Presidente harap na naman na grabe ang pagtaas ng parakalon. So, siyempre, si 5,000 na binabakal mo niyan siguro, iba naman ang presyo baga mo niyan sa problema, mag-fulfill, magpapil, mag-coupon manin, pero baga nagralang tao iyan. So, sakula niya na-relief sa mga maestra. At primero, sindangani ang nagagastos ng mga kagamitan na ginagamit din ng visual aid, visual material sa mga aki. So, dahil man yan na po-provide na marikang sa MOE sa ano man, may mga pigbagas sa mga priority, kaya Bartinang kan managing kapayagan ni Mr. Agapito Tughi, ang District Supervisor kan DepEd duman sa Siruma District sa pagkikipag-ulay kan doble brada kan Zudma. KM Partido, kakampi mo, Network News. Sa iba pa na barata ko niyan na ginibong nga seminar o kaya listahan ka mga barangay sa Sabanuan kan San Jose, Camarines Sur. Nakukondusiranin sa tulayta registration pinaluwas naman daa. Aramon niya ito ang detalye sa paikan report ni Kakampig Dilo Oriana. Iga para sa mga generation na opisina kan Comelec sa Banuanin sa Jose, Camarines Sur ang listahan sa mga barangay ng Comunidad Saralinda in mga barangay satellite registration yun na bulan ng Julyo. Basado sa sinambitang listahan, gikan sa opisina ni Mrs. Kimil Daniel Demo, Comelec Officer, Pical Pinambitang Banuan, lusin na naman ang mga barangay at nabalitigdik ng tayin halos ubos naman ang pag-schedule kan mga barangay kunya na bulan ng Julyo. Susublig din, nagsigad din ka nakaaging Julyo 4 kung sa inigiribo sa barangay Katalutuan. Kalungsog mo, Hunyo 5 sa barangay Bagay at 5 niya na daw, Hunyo 6 sa barangay Tulon. Tamaawat naman yung 11 sa barangay Sabang, Hunyo 15 sa barangay Carizapo, Hunyo 18 barangay Pangay, Hunyo 19 barangay Palari, at Hunyo 20 barangay Solidad, Hunyo 21 barangay San Vicente, Hunyo 25 barangay Del Carmen, Hunyo 26 barangay San Antonio, Hunyo 27 barangay San Juan. Huli kayo na yun ng Pudalmar, at yun ay po sa mga pasyargot ng opisina na sa mga pitang natin sarado ang tayo ng opisina sinbayo ng aruman na transaksyon. Kasabay man kayo ng pangapudan sa mga residentes ng mga barangay na sa indang bibisir kahon na aprobisatan ang pagpaparesto. Ninhuli ka dahil na sinda magagastusan pa sa pamalsayas sa ina masasayang pa ang sa indang oras sa pagkahay pa sa rin sa indang opisina. Asin na pigyato yun na sinda sa indang mga barangay. Yan tanto kasabay papan kani ikukundusir naman kaya naman taga-Comelican pag-inspeksyon kaya mga voting center sa mga salampang barangay utikulaan na sa indang pinagdudumanan. Dagdag na barata sa lado lokal sa Kampi Network News ako ang Pinilo yan na maray na agad. KM Partido, kakampi mo, Network News. Sa iba pa na barata ginibong seminar kan lokal na gobyerno kan Karamongan na Camarines Sur manungot sa teenage pregnancy awareness program na ginamatrayumpo. That's Prado sa detalyas kan barata. Naging matrayumpo ang ginibong seminar sa lokal na gobyerno kan Banuanin na Karamuan, Camarines Sur ka nagatalpod sa aldaw. Ini naman sa esforsos ka na LGU Karamuan sa Pakistan Municipal Social Welfare and Development Office sa pangit ni Cherubri Familiare, Rural Health Unit, Local Youth Development Office, kung saan naging katuwang man sa ginibong aktibidad, iyo ang Department of Education. Nasabing seminar pinag-atindirang sa mga estudyante sa Bicol Fisheries School, Tabgon National High School, Northern Peninsula High School, Eastern Coast High School, Bonifacio Boribol Senior High School, asinkan Oring National High School. Ipinaliwanag kan Rural Health Unit na posibleng epekto ka na pagbados sa hobi na edad, asin ang mga posibleng gibuhon, tanganing maibitaran ini. Nagpasalamat ang LGU Karamuan sa gabos na naging parte na kisumaro asin nagapartisipar sa sinambit ng aktibidad. Pinagasigurmang kan Alkalikan Karamuan na sa iyang itutulod ang mga programa manungod sa ikakarahay kan kapakanan kan nga kahubinan sa Banuang kan Karamuan. Dagdag na balita sa lado lokal para sa Kakampi Network News dad sa Prado, kakampi mo.
KM Partido, kakampi mo, Network News. Sa ultimo nato na bareta, binuwian man sanakan na PNP sa Banuan kan Lagunoy, Camarines Sur. Ana sarong akusado sa kasong panulugos matapos na ini ang arestarhon kan mga miyembro kan na Philippine National Police sa Barangay Balaton. Lagunoy, Camarines Sur kan pet sa 4 kan na presenting bunan. Sa entrevista kay Police sa Captain Rolin Libran, Deputy Chief of Police kan na Lagunoy Municipal Police Station sinabi kay ni naman ang ganda sarong wanted na person na may kasong rape o kaya man panlulugos ang pinag-arestar ka na Lagunoy ni Dulis sa mandampianto di aresto na pinagapaluwas ka na Las Piñas sa Regional Trial Court Petsado Enero 15 taon 2021. Alagad na susugpa kay Police Captain Nebran. Pinagabuhian man sa nanidaan akusado gikan sa pagka-detener sa lakabsel ka na ipatura matapos na mapag-araman ninda sa Las Piñas Regional Trial Court na provisionary dismiss ang kasong panlulugos na pinagatubang kan akusado ni Dulis sa kawaran ng interes ka nagrereklamo o biktima kaini. Pinagatanan doon pa kan opisyal na inarestar ni Dana akusado mantang Mayo man ining maipresentar na dokumento na provisionary dismiss na anda sa iyang kaso duman sa syudad kan Las Piñas. KM Partido, kakampi mo, Network News. Kakampi nga Jun yan ang katripunan ka na mga barata gikadigdi sa KM Kakampi Partido. Ang sendong para barata, Rene Orillosa, Mabalos. Good morning. Alas 6:25 na. Uyan na sunod mga baretang tinipon kan BBS FM sa Naga City. Kay Barato naman si Junel Cuba, BBS. BBS, basta bareta, sigurado. Salamat tabi kakamping June da uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Ang prosopistong paglangkaw nin taripa sa tubig daiya nadagos sa ladukan MNWD sa mga miyembros konsumidor kaniya. Dai nadagos ana sinambit na nga prosopesto sa paglangkaw kan na taripa sa tubig kan MNWD para sa presenting taon. Ninulita sagkod ngunyan dai pa ini inaaprobran kan Local Water Utilities Administration o LUA sigun sa pahayag mismo kan General Manager kan MNWD Mr. Jun Mongoso dai ninda babawion asin hahalaton pa kuno arin maaprobran. May kasuguan man subuot ang luwa na sa kada 5 taon na nagkakaigwa dapat nin paglangkaw sa taripa sa tubig. Ninuli man ka na naglalangkaw man ang mga kinakaipuan na kagamitan na kana mga nagsusupply nin tubig araw kan MNWD. Ang paglangkaw nin taripa sa tubig para man subuot ini sa dagdag na mga pumping station asin na paglatag nin mga bagong koneksyon o linya kana MNWD para manda sa pagpapakusog kanda sa indang serbisyo. Naghagad nintabang unyan ang Metropolitan Water District MNWD sa mga opisyalis kan barangay na sitarun asin na bistuhon ang mga may sa diri ni narunga na tutubudan nindang igwakan illegal na koneksyon kan mga pinagaapod na booster pump sigun sa payag ni GM Jun Mongoso dai subuot ninda na sisitar ang mga ininhuli man na taday sindapig tutugutan na maglaog sa mga residensya. Pigtutubudan ninda na nagagamit kan pinagapod na booster pump kaya nagahagad sindang tabang sa mga opisyalis kan barangay. Ninulit sinda an may kakayahan na mag-imbestigar asin na mag-usisa magdulok sa mga harong nasa indang pigsasakupan. Ang paggamit subuot ka na booster pump ang nagkakausa kana bakong pantay na supply nin tubig asin an sindang pagtaray na harong nakakamati nin pagluya sa gudmayo na nin bulos nin tubig nin huli kana sambit ng bagay. Sa iba pang detalyes kana mga barata sa lado lokal, Comelec naga pabor sa pag-regulate sa mga social media accounts kana mga kandidato. Buyet Padere sa report.
pig-uyonan kan Comelec Naga ang pigtutulod kan Comelec Central Office na pag-regulate sa mga social media account ng mga makandidato sa 2025 national and local midterm election. Sinabi ni Attorney Mike Julia Jr., election officer kan syudad na Masmaray, kung magkakaigwa kan higot na monitoring ang lambang local Comelec offices sa mga social media accounts kan mga kandidato para malikayan ang paglakop kan fake news. Pagkakaigwa ni patas na pangangampanya asin mahiling kung nagsusunod ang mga ini sa mga regulasyon lambang campaign period. Matatandaan na inot lang ipagtulod ni Comelec Chairman George Garcia ang pagbabawal sa paggamit kan artificial intelligence bilang campaign materials asin deepfakes bilang campaign materials na pwedeng maging rason kanda ipatas na pangangampanya. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Iba pang detalyes kan mga barata lokal, turismo sa laog kan Camarines Sur, mas lalo da nga mabaskog sigun sa Camarines Sur Chamber of Commerce and Industry o kaisminda sa report. Mas lalo pasupot na nagbabaskog ang turismo iti sa probinsya ni Camarines Sur. Sigun sa pahayag ni Tis Delphine, ang Bicol Tourism Chairman kan Camarines Sur Chamber of Commerce and Industry. Ngunya na subot na taon, baka tapos na mahali na ang pandemya, mas kadakol subot na mga oportunidad na nagaburukas ang digdis sa probinsya ni Camarines Sur, partikular na ang pagkakaigwa kan mga beach asin resort na pagkakaigwa subot din oportunidad, nagkakaigwa man ni mga trabaho ang nagkakapirang persona na nagiging empleyado sa mga tourist destination asin mga resort. Sigun pa Kilpin, ngunya na taon, mas lalo subot na nagbaskog ang turismo asin kadakol ang nagkaigwa ng trabaho, mantang mas kadakol subot ang nagpapa-approve sa opisina kan turismo na makabali sa tourist destination ang sa indang mga resort na asin inisubot ang palatandaan na ang probinsya ng Camarines Sur mas nagdadakol ang oportunidad na magdakula ang negosyo kan turismo ninguli naman sa kadakol ang mga nagbuburukasan na mga resort asin beach igdi sa nasa bitan ng probinsya. Para sa Kakampi Network News, Oscar Ismenda, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Numero kan mga PUB na nagpa-consolidate sa Bicol, nasan 89% sabi kan LTFRB Bicol. Daryl Banya sa report. Nasa 89% kan mga public utility vehicles operators sa Bicol Region ang nakapag-comply na sa consolidation requirement sa lindungkan PUV Modernization Program sigun sa LTFRB. Pinahayag kan Regional Director ni si Joel De Feo na ang 89% gikan sa kabut na klase ng pambasaherong bihikulo digdi sa riyon. Pinakadakol ang UV Express na nakakuanin sa 2% o kabaing kanang 1,180 na mga consolidated units, mantang nasa 4,780 o 94% kan mga public utility jeepney sa Bicol ang nakapag-consolidate na. Sa presente, kung maabot sa 6,104 na traditional na mga pampublikong bihikulo, mantang nasa 182 man na bihikulo unmodernized. Nagpapahiling sana na ang halangkaw na numero ka nagkapag-consolidate na, suportado ang sinambit ng programa. Mientras tanto, sinabi pa ni De Feo na higot na ang sa ilang koordinasyon sa malaylain na ahensya de gobyerno, arog kantesta, dole asin DSWD, para man sa pagtaunin mga social support programs sa mga transport cooperators na dai nakapagpa-consolidate. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ana inot na arangkada kan investigasyon kan oversight committee kan sangguniang panglunsod kan syudad Canaga kasudma daiya na ipagpaabot sa publiko ninulikan na kawaran kan pinagaapod na live coverage na pig-opreser dapat kan opisina kan CPO sa laog kan na syudad Naga nagpaliwanag kan nasambit ng bagay ana CPO sa paagiman ni Alin na Riyon na Ganda Riyon Danga na
ana pamayuwa kana sambit ng opisina da isubot sinda natawanin abiso na magkondukta kan pinagapod na live coverage sa ginibong investigasyon asin kana nagtalikod na mga aldaw kung kaya kasudma pa sa nasubuot nangyari na pagpaabot ni na impormasyon sa inda sa kaaldawa na mismo ka na gigibo na investigasyon dapat subuot digdi na abisuan sindanin na amay sinabi kani na yaon kaya da ang grupo ka na Sipyo kasudma duman sa Ateneo Dinaga University asin na nagaayos kan gigibon man na live coverage sa sarong aktibidad sa University kan Ateneo o sa campus kan Ateneo Dinaga digdi sa laog kan Naga na tinawan ang panininot na importansya kisa sa parte kan investigasyon kan oversight committee sa mga anomalya o irregularidad na subuot nangyayari sa Naga na dapat kuta na iyo ang tinawaning importansya asin na nakaabot sa publiko. Kasumpay kan bagay na yan si Kunsyal Gil Abunal Gomez asin na Kunsyal Gibson na Felix nagapayag nin pagkadismaya kanasambit na nga bagay ninuli tatrabaho subot ka na Sipyo magsagibo ka na live coverage kan ano man na sesyon asin investigasyon na nangyayari sa laog mismo kan sanggunian na pangalunsod orog na kung may pagkaaram sa issue ka na syudad ka na Naga kansud lang subot nangyari ini na mayo nin live coverage sa pagpuon kana sinambit ng investigasyon kan mga anomalya na nangyayari sa laog kanda City Hall sa subot administrasyon ni Mayor Nelson Ligacion. Natapos ang investigasyon kan Oversight Committee kasudma na mayo nin live coverage na nangyari. Yan tabi ka Kamping Junan mga pareta, gikan sa Broadcast Center ka 91.9 BBS FM Naga. Para sa Kakampi mo Network News, Jonal Cuba, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Alas 6:36 at yan sa samayang pagbalik ang tabayan po ang Bareta sa ikatulong pagkakataon. Presidente Marcos mabisita sa aga digdi sa probinsya kan Camarines Sur. Asin di ba pang Bareta sa samayang pagbalik at yan. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Lokal. Sa ikatulong pagkakataon, baabot sa probinsya ng Camarines Sur si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa aga Mayo 7 para personal na pakinutan ang distribution ka mga titulo nindaga as mga farm machinery, equipment sa mga benepisyaryong parauma sa Camarines Sur. Araw ka mga nainot na pagbisita ni Presidente Marcos sa probinsya, liwat na papakinutan man ninda Congressman Elry Villafuerte as Governor Luigi Villafuerte ang pagsabat sa pag-abot kan Presidente asin delegasyon kani kung saan na an okasyon mismong gigibon sa Fuerte Camsur Sports Center dyan sa Capitol Complex sa Manuan, Campili, Camarines Sur. Matandaan, tagbisita si Marcos sa Camarines Sur kan panginutan niya ang groundbreaking kan pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program. Kanagtalikod na Marso taon 2023 kasabay kang paglansar kan kadiwa ng Pangulo, siriman kang ilansar ang bagong Pilipinas Servicio Fair kan September taon 2023 sa Manuan, Dabua, Camarines Sur. Mientras tanto, sa aga, sa liwat na pagbalik ni Presidente Marcos sa Camarines Sur, pigalauman, mapabago sa buhay kan abot sa 519 mga taga-probinsya kan Camarines Sur na mga agrarian reform beneficiaries. Ang mga beneficiaryo maghali sa mga distrito kan o mga distrito kan na Premier, Segundo, asin ikarabang distrito kan na Camarines Sur. Kung saan sa pahay kan Department of Agrarian Reform, madistribute ng abot sa 596 na titulo nindaga na kumpuesto nin 772.2059 hektaryang daga. Na kung saan ang mga benepisyaryo nagsisimbolo nin pagbariwas ka nasabit ng mga titulo, nagsisimbolo na komitido ang gobyerno tanganing ang mga benepisyaryong parauma
magkaikuan ng legal na pag-asaliri kan sa mga daga na harinindam pigkukultibar. Mientras tanto, apora kan sinabit na mga titulo ng daga, magkakaigwa man ng ceremonial turnover kan abot sa 15 farm machinery and equipment na nakakantidad ng 4.4 milyones pesos na makikinabang ang 974 mga agrarian reform beneficiaries sa probinsya kan Camarines Sur. May siya man na farm to market road kung saan saro ang nakompleto na sa 8 nagpaparagos na patrabaho na kumpuesto ng 9.823 kilometers na nakakantidad man ng abot sa 218 milyones pesos ang magkakaigwa ng handover. Nabigyan na uman ang sinabit na mga proyekto umabinipisyar sa abot sa 1,700 o 1,700 mga beneficiary sa Camarines Sur bilang suporta na mas lalo mapasenso ang sa indang sektor ng pag-uma. Mientras tanto, makaibanan man ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na maabot sa aga, mismong si Darcy Secretary Conrado Estrella III, pati naman si Senadora Amy Marcos, siniba pangharalangkon opisyal kang Gobyerno Nasyonal. Ultimong bareta sa lado lokal, naganaw man security o social security system SSS sa Bicol na makakolekta ng abot sa 3 milyones pesos na mga day pa nababayada na kontribusyon asim penalidad matapos sa paluwasan ni violation notices ang abot sa 54 mga employers. Katakod kang Run After Contribution Evaders o RACE campaign sa 6 na probinsya sa enterong Kabikulan. Kasugma, sinabi ni SSS Vice President for Luzon, Bicol Division, Elinita Samblero na 27 sa 54 employers ang dahil nakapag-remit ng kontribusyon para sa indang 158 mga empleyado na abuton sa kantidad 2.15 billion pesos. Sabi niya, 27 employers anday man nakapag-rehistro kan sila mga negosyo asinday pig-report sa SSS ang kondisyon kan sa indang mga empleyado. Katagod gani paragos ang pangapudan kan SSS sa mga employer pati naman sa mga miyembro na maging bihelante pagabot sa indang kontribusyon sa sinambit ng ahensya. Bareta lang niya mga tugang sa luwaskan na Camp Pilipinas. Nangay po ang Israelin mas nakulpang overseas Philippine workers sa ibong kanangyaring gera sa nasambit na nasyon. Sigun kay Israeli Ambassador Island Flows nasa 800 ikan sa 28,000 na mga OFWs sa Israel ang na-repatriate matapos na makompleto ang sa mga kontrata. Katulad gani, nangay po ng ribu-ribong mga obreros ang Israel. Igwasabot sila mga obrero na dineploy gikan India, Sri Lanka, asin Thailand, alagad mayong OFWs na nagpapasiring sa Israel sa presente. Pero taman na ipinagbawal kang gobyerno kang Pilipinas ang deployment kang OFW sa Israel uliman sa nangyaring gera na nagbungkaras kan Oktubre 7 kan nagtalikod na taon. Actually po, sa tourism development. Sa baretang sports sa PBA, inaprobinsarang kabiral ko ang daradarang kinakalawang ng San Miguel para ibulsa ang 93-86 na kapangganan sa Game 1 kan Season 48 PBA Philippine Cup Finals kasugma naman sa Smart Araneta Coliseum. Ginamit kang bolts ang sedang rikas asin determinasyon para ilista ang 1-0 liderato sa Best of 7 Championship Series ninda kan Bermen. Nag-score sinda Chris Banchero asin Chris Newsam nin tig 18 puntos, mientras tanto may tig 15 markers sinda Allen Maliksi asin Bong Quinto para sa tropa ni Coach Luigi Trillo. Iyan ang mga bareta sa Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News.
Mga baratang naantabayaran sa mga kakamping radyo sa DWEB-FM Kamsur sa Rinconada 99.9, sa 99.3 KM Kakampi Partido, asin man sa 91.9 BBS-FM sa Naga City. Sa mga kabilog na puwersa kang Kakampi Network News, sa aga mga tugang, de paglingawan sa pagabot ni Presidente Marcos asin sa mga pagriba sa Camarines Sur Giraray at nabayanan po ang full coverage kan mga kakamping radyo sa mga importanteng okasyon natin diran ni Presidente Marcos digdi sa Camarines Sur. Halis sa studio kang kakampi Kamsur sa Naga City kay banang ko si Iban Bulawan sa lado teknikal ako po si Jun Bernas. Mabalos ka sa pagkantabay sa kung sa mga sunod para sa mga baretang naantabayanan sa mga kakamping radyo. Ini po ang Network News. Network News. PBS. PBS.